Pag-usapan natin po, problema natin sa ihi ng ihi, sa gabi, minsan masakit ang pag-ihi. Ano kaya dahilan nito? Alam ko talaga, di ba, talagang naiistorbo tayo, nababother tayo pag ihi ng ihi. Tingnan po natin. So, check muna natin kung anong kulay ng ihi natin. Yan. Ang gusto natin, ang kulay ng ihi, ganito. Light yellow or yellow, mas maganda po. Pag clear, yan, maayos yan. Pag medyo light yellow, pwede pa rin yan. Pero pag ganito, madilaw o ma-orange na, hindi na po maganda yan. Possible na dehydrated, possible din merong infection na pag ganito kulay, hindi na po normal yan. Bukod sa kulay ng ihi, mahalaga din tignan kung malabo yung ihi, cloudy. Pag malabo, di ba minsan pag titingnan mo yung ihi, minsan may amoy, malabo, parang sobrang panghi. So, pwedeng dehydrated ka lang, itong mga dahilan. Pwedeng dehydrated or pwede rin may ibang sakit. Sasabihin ko, ano yung mga sakit na posibleng makuha natin dahil ihi ng ihi. Yun ang sintomas, ihi ng ihi, UTI. Pag meron kang urinary tract infection, mahapdi ang ihi, ihi din ng ihi. Parang balisaw-saw yan. Pwede sa una ng ihi, sa gitna ng ihi, o sa dulo ng ihi, mahapdi. Yung iba, may diabetes. Ang mga may diabetes, hindi masakit ng pag-ihi, pero ihi sila ng ihi. Dahil mataas ang blood sugar. Yung iba naman, may kidney stones, bato sa bato, napakasakit na pag-ihi ito. Tapos meron pa ibang mga dahilan. Kung merong mga sexually transmitted disease, baka nahahalo lang sa ihi yung mga discharge o yung mga tulo dahil sa sexually transmitted disease. Kaya lumalabo yung ihi. Sa kidney stones, minsan may dugo pa. Ha? Pag may dugo, medyo kulay pink ang ihi. Isa-isahin natin, ha? So, pag ihi ng ihi, iniisip natin, ay baka may infection sa ihi, urinary tract infection. So, yun ang sintomas, masakit, mahapdi, burning sensation, at kung malala, nilalagnat. Ano gagawin natin? Simple lang. Papa-urinalysis lang po tayo. Kahit anong laboratory, mura lang to. Papa-urinalysis, malalaman natin kung may infection ba, may diabetes ba, makikita rin dito kung may asukal sa ihi, kung nilalanggam yung ihi. Pero mainly UTI at may gamot dito. Mainly ang gamot, inom ng maraming tubig, mga 8 to 10 glasses of water, para malinis yung mga bacteria, yung mga infection. Isa ding posibleng dahilan bakit ihi ng ihi ay diabetic. Ito, diabetic, so ihi ng ihi. Pag tumataas ang blood sugar, doon din lumalabas din yung sa ihi yun eh. Yung excess glucose lumalabas sa ihi, kaya alam ng langgam. Kung may diabetes, nilalanggam. Di ba? Minsan sa CR, nakita mo may ihi, nilalanggam. Diabetic pala. So, simple lang to. I-check lang ang fasting blood sugar. Merong mga mura. Tanong kayo, baka sa mga, I think merong mga pharmacy, generic pharmacy, may murang fasting blood sugar. Ito, tingnan mo yung pag-test sa kanya, ang taas oh. Dapat ang normal nito ay 7 lang or below, 6 or 7. 16, sobra taas yan. Sobrang diabetic po yan. Magpapatingin sa endocrinologist, gamot sa diabetes. Isa pang problema, sa mga kalalakihan, ito common. Pag nagkakaedad, 40, 50, pataas, kasali tayo dito, merong lumalaki ang prostata, prostate. Bakit lumalaki? Ganun talaga. Yan ang problema ng kalalakihan. Tayo, problema natin, prostate, lumalaki, minsan prostate cancer. Babae naman ang problema sa breast nila, breast cancer. So, una-una, pag lumalaki to, kahit hindi siya cancer, basta lumalaki siya, edad 40, 50, lalaki yan. Ang tawag dito, benign prostatic hypertrophy. Halos lahat ng lalaki magkakaroon dito. So, balisaw-saw din, lalo na sa gabi. Pag ihi mo, kailangan minsan tinutulak mo pa. Yan, kasi lumalaki to, naiipit. Minsan nakatukod ka pa, kailangan may puwersa bago iihi. Tapos pag iihi pa, konti-konti. Kaya po yung mga may edad na lalaki, matagal sa CR. Diba? Minsan naihi na, pero may naiiwan pa rin. Gusto bumalik-balik yan. Pati yung lakas ng pag-ihi, mahina. Diba, pag bata tayo, kaya natin umihi ng malayo, kaya na umihi ng pataas.
Ngayon, humihina na yung sirit ng ihi kasi nga nagbabaras dahil sa prostate. May gamot para sa prostate, dumalaw sa urologist. Healthy food, sabi nila, mga kamatis. Maraming lycopene, may tulong din sa prostate. Okay, ano pa ibang problema? So ito na, may prostate, infection, iba pa. Sa kababaihan, i-check din natin, lalo na sa may edad, pwedeng bladder prolapse. Baka nagpo-prolapse o yung sa matres, baka bumababa yung matres o yung bladder may problema, kaya naiipit yung pag-ihi. Yan, sa may edad. Tsaka pag tumatanda, minsan ganun din. Yung mga bagong panganak, minsan bagong panganak, nasisira talaga yung sa daanan sa puwerta nila, nagkakaproblema din sa ihi. Ito naman, ang problema sa buntis. Ito, pregnant yan, na malaki ang tiyan niya. Sa buntis, talagang madalas ang pag-ihi kasi yung baby nga nakapatong doon sa pantog, kaya napapaihi sila. Yan. So, ano po mga tips natin para sa mga ganitong sakit? O, pag ganito lang talaga, let's say sa buntis, o kung wala naman ibang sakit, ihi lang ng ihi. Ang isang tips natin ay ganito. Turo ko na sa inyo. Simple ways to stop nighttime urination. Kung isang beses ka lang umiihi, sa tingin ko okay lang. Gumising ka alas 3 ng madaling araw, ingat lang, huwag kang matumba. Pag ihi, tapos tulog ka ulit, okay na yon. Pero kung mas madalas pa, baka may problema na. So, pwede natin gawin, ang inom natin ng tubig, napakahalaga ang tubig, sa umaga na lang. Pag gising, doon mo damihan ng tubig mo. Pero pag gabi na, matutulog na, konting bawas na. Restrict fluid intake at night. Iwas din sa mga inumin tulad ng kape. May caffeine, napapaihi ka sa kape. Alak din, alcohol, napapaihi ka. Alcohol, alak at kape, konting bawas. Healthy weight, wag din overweight. At minsan, may tao nagmamanas sa umaga. Lagi nakatayo, gwardiya, sales lady, may heart failure, may problema sa puso. Pag may manas ang paa mo sa umaga, kailangan medyo itataas mo na yung paa mo. Kasi nag-iipon ng tubig sa paa. Tapos pag higa mo sa gabi, yung tubig sa paa, babalik sa puso, pupunta sa kidney, sabay ihi. Na medyo na-gets nyo ba yun? So, ganun nangyayari. Minsan, pag nagmamanas sa umaga, yung tubig nag-iipon sa labas ng mga blood vessels. Pag higa mo, mawawala yung manas, babalik sa puso, doon dadami ang ihi. So, pinakamaganda sa umaga, galaw-galaw ka. Pwede ka mag-support stockings. Lagi ako may support stockings, compression stockings. Tapos, galaw-galaw. Pwede rin itaas-taas yung paa para hindi masyado magmamanas at mag-iipon yung tubig sa umaga para hindi ka iihi sa gabi. Merong mga exercise sa lalaki at babae para mas may control. Baka kasi, dapat kasi mga 500cc o 400cc. Gano'n ba karami 500? Mga ganyan. Bago ka iihi, baka mamaya yung pantog mo, konting puno lang, baka 200cc lang o 100 lang, ihi ka na ihi. Hindi mo makontrol. So, may mga exercise tulad nito. Yan, taas-taas ang nakahiga, taas-taas ang puwet dito. May tulong yan sa urinary incontinence. Pwede rin to sa babae, sa lalaki. Sa babae, para sa pagtatalik, maganda rin to. Ito. So, Kegels exercise, ito tinataas-taas, pwede. Pwede parang ganito, open, close, pinapalakas lang yung mga muscles dyan sa puwerta. Pwede rin to sa lalaki at ganito. Okay, baka makatulong, pwede naman subukan. Ngayon, gaano karaming tubig ang kailangan natin? Diba? Sasabihin mo, Doc, hindi nila ako inom ng tubig. Hindi po pwede. Kailangan natin yung tubig. Lagi ko sinasabi, mahalaga ang tubig. Ayaw natin sobrang konti ang tubig, less than 4 glasses in a day, sobrang konti. Ayaw din natin sobra dami, more than 4 liters or 16 glasses in a day. Minsan sobra dami na yon. Gusto natin sapat lang. Depende sa init, depende sa exercise mo. Mga 8 to 10 glasses, 8 to 12 glasses a day, pwede po yan. 2 litro, 3 litro, tama-tama. More sa umaga. Paano malalaman kung sapat na ang iniinom nating tubig? Ito, dapat malinaw. Ihi, okay, happy siya. Ito, medyo malabo-labo na. Ito, dehydrated na siya, malungkot na siya. Kailangan uminom ng maraming tubig. Anong mga sakit matutulungan ng pag-inom ng tubig? Lagi ko nga sinasabi, dapat maraming tubig iinumin, 8 to 10 glasses. Makakaiwas ka sa UTI, kidney infection.
infection din sa mga kababaihan, migraine headache na babawasan, yung masakit na ulo, minsan dehydrated, plema sa baga, lalabnaw ang plema, sipon, may tulog yan. May tulong po yan. May tinatawag na Japanese water therapy. Tinuro to na isang expert sa Japan na pagising sa umaga, inom na isang baso, 2 basong tubig. Maganda po to. Tulad ng sinabi ko, pag inom ka na maraming tubig, medyo busog ka na, weight loss. Para sa ulcer, nangangasim ang tiyan, maganda ang tubig para mahugasan ang tiyan natin, yung acid nawawala. Sa balat, dapat maraming tubig para hindi ka kulubot. Kidney stones, UTI, headaches. Yan, water therapy inom, papayat. Ngayon, nalilito kayo, hanggang gaano karami? Ang sobrang daming tubig, may side effect din. Pag lumampas, usually, para sa akin, yung iba naman kaya 4 liters, yung iba kaya 5 liters. Pero para sa akin, average Filipino, average Asian, hanggang 4 na litro lang. Pinakamarami na to, naka-spread out. Sa mga may edad, may sakit, may heart failure, may manas, konti lang. Baka 1 to 2 liters lang. Pero sa average, mga ganyan. Pwede dumami, depende kung talagang nagmamarathon ka, tumatakbo ka ilang kilometro, pwede yun. Pero sa average, hanggang 4 liters. Ano mga side effect pag nasobrahan? Pakita mo, Doc Lisa. Ang side effect niya, hyponatremia. Bababa ang sodium sa dugo. Dahil nga sumobra labnaw sa dami ng tubig na ininom, yung sodium mo na tama naman ang dami, lumabnaw. Pag bumaba ang sodium, may problema yan sa utak. Mahihilo ka, mamamaga, masusuka, at pwede magkumbulsyon, makomatose at mamatay pag nasobrahan ng tubig. Ganito ang sobra. Isa rin problema pag sobra daming tubig, more than 4, mahirap na inumin to, 16 glasses na yan eh. So pag sobra din daming tubig, nahirapan din ang puso. Bakit? Kasi syempre yung tubig, magiging blood volume yan eh, mapupunta rin sa dugo ito. Pag nasobrahan ng tubig, lumalaki rin yung puso, yung baga, nagkakatubig, hinihingal siya. Focus mo, Doc Lisa. Manas, so. Nagmamanas siya. Nahirapan siya huminga. So, nahirapan din ang puso pag sobra. So, kung may heart failure, di ba, konti lang ang tubig. Yan ang tinuturo natin. So, sasabihin mo, Doc, nalilito na ako. Gaano ba karaming tubig? Simple lang naman eh. Pag healthy ka, malakas ka, wala kang problema, gusto ko maraming tubig. 8 to 12 glasses. Mas panalo tayo dyan. Hindi ka magkaka-kidney failure. Ngayon, kung meron kang sakit, may manas, may heart failure, may kidney failure, di sabihin mo sa doktor mo kung gaano lang kakonti. So, maximum po mga 4 liters in a day. Ngayon, ano, sasabihin mo, Doc, pag iinom ako ng 10 to 12 glasses, ihi ako ng ihi eh. Sayang naman yung iniinom ko, iniihi ko. Actually, maganda po yun. Maganda, maraming inom, maraming ihi. Ang ma-explain ko lang parang sa kubeta, di ba? Gusto mo flush ka ng flush eh. Di ba? May dumi sa kubeta, may umihi, di flush mo. Mas marami kang beses nilalagay na tubig sa kubeta, mas malinis yung kubeta. Gusto mo siya i-flush ng i-flush ng i-flush. Ganun din. Gusto mo uminom, mga 8 to 12 glasses para mabawasan yung UTI, yung kidney stones, lahat po yun na kakatulong tayo. Ngayon, yung tulad na sinabi ko, di sa gabi, mas bawasan mo na lang. Pero sasabihin mo, Doc, ang dalas ko pa rin umihi eh. Actually, para sa akin, konting tiyaga na lang. Kasi wala namang masama. Kasi nga, marami ininom natin tubig. Tsaka pasalamat nga tayo na maganda yung ihi natin, malinaw yung ihi natin. Baka pag mas matagal, kaya natin makontrol ng mga 400, 500 ml bago tayo iihi. Diba? So, ito may benefits eh. So, ang sinasabi ko lang sakit, yung mga sinasabi kong sakit na masakit pag ihi, UTI, ibang issue na yan. Diabetes, ibang issue na yan. Prostate, ibang issue na yan. Pero kung wala ka naman nitong tatlo, okay lang, inom lang tayo ng maraming tubig. Okay? Sana po malinaw na to. Pag masyado magagalit kung ihi ng ihi at normal naman ang pakiramdam. Kasi ang pinaka nakakatakot sa lahat ng bagay sa buong mundo ay yung ayaw ng umihi. Oras na hindi na tayo umihi, doon talaga magpapanic attack na ako. Kasi pag ang isang tao hindi umihi, kidney failure po yun. Ang kidney failure, dialysis po yun. Pag dialysis, delikado. May namamatay na po doon. Pag nasira na yung kidney. So, pasalamat tayo
na ginagawa ng kidney ang trabaho niya. Pinakatrabaho ng kidney, gumawa ng ihi at umihi para luminis ang katawan. God bless po.